Lahat tayo ay gustong magmahal at mahalin. Pero minsan sa maling tao tayo napupunta dahilan para tayo mismo ay maging masamang tao din. Ikaw kabarangay, paano mo babaguhin ang maling pananaw mo sa pakikipagrelasyon? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa kapwa ko kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Albert. 27 years old, taga Rizal at avid listener niyo po ako at madalas kong pakinggan ang Barangay Love Stories through podcast at na-inspire po ako sa mga kwento ng ating mga kabarangay. Kaya naman naisipan ko na gusto ko rin pong magbahagi. Pero bago tayo dumako doon ay gusto ko muna kayong bigyan ng kaunting impormasyon tungkol sa akin. Dati po akong volunteer teacher sa isang special education school sa bayan namin. Pero sa kasalukuyan ay ako na po ang tumatao sa family business namin. Papa Dudut, hindi ko na po idedetalye ang tungkol sa pamilyang kinalakhan ko dahil ang gusto ko pong ikwento ay kung paano ako napunta sa sitwasyong hindi ko na alam kung paano alisan. Tawagin niyo na po akong makasalanan. Pero dad at mahilig ako noon sa ganung babae. Kaya agad akong nagtapat ng feelings sa kanya. Kaso hanggang sa pagkakaibigan lang ang tingin niya sa akin. Umaasa pa rin ako na magbabago ang nararamdaman niya at magugustuhan ako, pero hindi na yon nangyari hanggang sa graduate na kami sa college. Nalaman ko na lamang sa kaibigan niyang si Heidi na nag-asawa na siya at may anak na sila. Broken hearted po ako noon, Papa Dudut. Kahit na hindi naging kami, masakit sa akin ang katotohanan ng hindi na siya magiging akin. Hindi lang halata sa ating mga lalaki pero grabe tayong magdamdam kapag nasaktan. Nang time na yon ay naging marupok din ako at nakuha ko pa talagang i-chat siya. Ang sabi ko ay masaya ako para sa kanya pero durog na durog talaga ang puso ko. Umiyak ako noon habang unti-unting tinatanggap na hindi kami para sa isa't isa. Pero hindi lang naman po si Mia ang babaeng kinabaliwang ko noong araw. May mga nagustuhan din po akong ibang babae at isa na doon si Dina, Papa Dudut. Maganda po siya at naagaw niya agad ang atensyon ko. Kaya nga nang magkaroon ako ng pagkakataon na lapitan siya para kausapin ay hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. At sinamantala ko na ang pagkakataon, Papa Dudut. Hi miss, pwede ba kitang tabihan? May kasama ka ba o… Wala. Sige, pwede kang umupo. Ako nga pala si Albert. Ikaw, anong pangalan mo? Dina. Bagay na bagay sa'yo. Kasing ganda mo. Wow ha, ngayon lang tayo nagkita pero bumabanat ka na ng ganyan. Hindi yun banat. Nagsasabi lang ako ng totoo. Maganda ka talaga. At kahit sinong lalaki sa paligid mo mapapalingon talaga sa'yo. Sandali. May boyfriend ka na ba? Mamaya may lumapit dito tapos suntukin na lang ako bigla ah. Sira, walang lalapit kasi wala akong boyfriend. Sa ganda mong yan, maniwala ako sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, di wag mo. Ikaw ba? Baka may jowa ka na ha? Alam mo, sakto kasi wala akong girlfriend. Seryoso? Wala ka bang nililigawan o kahit crush man lang? Meron akong niligawan pero binasted lang ako eh. Saklap naman. Oo, hindi na yata ako magkaka-girlfriend. Ewan ko ba? Ginawa ko naman lahat. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Alam mo, may nabasa ako. Sabi doon, kapag hindi kayo nagkatuluyan ng taong gusto mo, ibig sabihin may ibang nakalaan para sa'yo. Kaya dapat hindi ka manghinayang. Feeling ko, nakita ko na yung tao na gusto ko. At katabi ko na siya ngayon, Dina. dahan-dahan lang. Bigla-bigla ka kasi nagsasabi ng kung ano-ano dyan eh.
Wala akong sinasabing kung ano-ano. Totoo yun. Alam mo, ilang araw na rin akong tsumitsyempo kung paano ka makakausap ng tayong dalawa lang. Swerte ko ngayong araw na solo kita. Hanga rin ako sa'yo kasi ang tapang mo. Yung ibang lalaki dyan, malamang natorpe na. Sila yun. Ibahin mo ako. Kapag may nagugustuhan akong babae, hindi ko na pinatatagal. Sinasabi ko na kaagad. Kung ganon, gusto mo ako. Seryoso ka talaga dyan? Walang halong keme yan, ha? Tung mukhang to, nagbibiro. Pero maniwala ka. Gusto talaga kita. Hindi kita pipiliting magustuhan ako pero sana bigyan mo ako ng chance na makilala natin isa't isa. Sabi mo single ka. Single rin ako. Walang magagalit. Ano kasi Albert, Hindi mo kailangan mag-decide ngayon. Bukas, magkita tayo rito. Tapos sabihin mo sa akin ang sagot mo. Kinabukasan ay nagkita po ulit kami ni Dina at napapayag ko siya na ligawan. Hindi nga nagtagal papadudot ay naging kami po at ako na siguro ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. Nasabi ko pa noon sa sarili ko na ang swerte ko. Hindi niyo po ako masisisi kasi meron na rin po akong niligawan pero binasid lamang ako. Yun po ang pinsan ng kaibigan ko na sa ngayon ay pamilyado na rin. Mahal na mahal ko po si Dina papadudot at para sa akin ay siya ng babaeng pakakasalan ko balang araw. Bubuo kami ng sariling pamilya at magkakasama pa rin sa pagtanda. Kaya lang hanggang pangarap na lang yon dahil tulad ng ibang magkarelasyon ay dumanas din po kami sa pagsubok ni Dina. Kaibahan lang ay hindi namin yon nalagpasan ng magkasama. Ang sinasabi ko po ay nang mapansin ko na nawawala na siya ng oras sa akin. Hindi naman po ako demanding na boyfriend at hindi rin ako palaaway. Kaya ang unang ginawa ko noon ay plinano kong kausapin siya ng masinsinan sakaling meron na ngang problema sa relasyon namin na hindi ko alam papadudot. Dina, ba't kanino pa ako hindi kinakausap? Galit ka ba sa akin? anong hindi ako magagalit sa'yo? Ang kulit-kulit mo. Ngayon na nga lang tayo nagkita tapos inaaway mo pa ako. Pwede ba? Huwag ka magpaawa dyan, ha? Hindi bagay sa'yo. Ay, ano ba kasing problema natin? Bakit iritang-irita ka na niyaya kita makipag-date ngayon? Mukhang napilitan ka lang yata na sumama eh. Hindi ba obvious? Sinabi ko naman kasi sa'yo na busy ako. Tsaka may ibang lakad ako, Albert. Pag ikaw may pupuntahan, pinapakailaman ba kita? Ano ba kasi yung lakad na yun? Bakit mas gusto mo pang puntahan yun kesa sa date natin? Ngayon na lang tayo lumabas, Dina. Huwag ka nga OA. Lagi tayo nagkikita sa school. Iba yun. Ang arte-arte naman. Para kang bata kung umasta. Ay, ang gusto ko lang naman magkaroon ng oras tong relasyon natin. Napapansin ko kasi na wala ka ng panahon sa akin eh. Lagi kang busy. Ano ba kasi pinagkakaabalahan mo? School-related matters yon, Albert. Hindi mo ako kailangan tingnan ng ganyan na para bang may kasalanan ako sa'yo. Teka nga sandali. Ako ang dapat nagalit sa atin, di ba? Huwag mo ibalik sa akin ang sisi. Di kita sinisisi, Dina. Feeling ko kasi hindi na ako mahalaga sa'yo. Feeling ko hindi mo na ako mahal kaya... Kulang sa nutrisyon ng utak mo kaya kung ano-ano na ang iniisip mo, Albert. Masisisi mo ba ako? Ganun yung pinaparamdam mo sa akin? Tsaka, sandali nga. Sino ba yung chat ng chat sa'yo? Akin na nga yung phone mo. Patingin ako. Ano ba? Huwag kang ang praning. Wala lang tono. Anong wala? Kung makapag-chat sa'yo sunod-sunod. Hindi niya ba alam na kasama mo ako at nagde-date tayo? Kung hindi, ako nang magsasabi sa kanya. Akin na yung phone mo. Ewan ko sa'yo, Albert. Kapag hindi ka umayos, iiwanan talaga kita dito. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, oh. Di ka ba nahihiya? Sorry. Hindi ko naman sinasadya. Frustrated lang ako. Kaya di ako makapag-isip ng tama. Wala ka naman kasing dapat isipin dahil magkasama na tayo. Okay, I'm sorry kung nagalit ako sa'yo. Pero pwede bang kalimutan na lang natin na nangyari? Mag-focus na lang tayo sa date natin ngayon, okay? Sorry din kasi makulit ako, Dina.
Ayos na yun. Gets ko naman kung bakit ka nagkakaganyan eh. May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Tulad nitong pagiging busy natin, kaya hindi na rin tayo nakakalabas masyado. Kaya nga sinasamantala ko ng pagkakataon na pareho tayong available, Dina. Alam ko yun. Thank you sa effort mo sa relasyon natin, ha? Siyempre, mahal kita. At gagawin ko ang lahat para sa'yo, Dina. Papa Dudut, hindi po ako kumbinsido sa sinasabi ni Dina na hindi tungkol sa ibang bagay ang dahilan kung bakit lagi siyang busy pero wala akong nagawa noon dahil ayokong mauwi sa matinding pagtatalo ang usapan namin, Papa Dudut. Kaya kahit mabigat sa dibdib ay nanahimik na lamang ako. Pero sabi nga nila walang sikretong hindi nabubunyag. Ganun po ang nangyari matapos kong matuklasan ng tunay na dahilan kung bakit walang panahon sa akin si Dina. Dahil may ibang lalaki siyang pinagkakaabalahan. At ang masahol pa ay boyfriend din niya ito. Pinagkaiba lang namin ay nauna yon at ako ang pangalawa. Ibig sabihin pinagsasabay kami ni Dina. Akala ko ay wala nang masasakit pa na mabasted pero para po akong sinampal ng 2x2 sa mukha ko ng paulit-ulit matapos akong lokohin ni Dina, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat, humingi pa rin ako ng paliwanag sa kanya at tinawagan ko pa siya noon pero yung boyfriend niya ang nakasagot. Pinamukha lang niya sa akin, Papa Dudut, kung saan ako lulugar. Doon ko tinanggap na talo na ako. Na hindi na dapat ako maghabol dahil halata naman kung sino ang mas mahal niya sa aming dalawa. At kahit na nasasaktan ay pinilit ko pong makapag-move on, Papa Dudut. At hindi ko na po sinubukang manligaw at magmahal muli. Tinanggap ko na lang, Papa Dudut, sa sarili ko na wala ng pag-asa para sa akin ang maging maligaya dahil malas ako sa pag-ibig. May sekreto po akong aaminin. Noong 7 taong gulang ako ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa yaya kong si Rona. Maganda po kasi siya, morena at may katawang makurba. Sa edad niyang 30 years old ay mukha pa rin siyang bata at isang araw ay pinapatulog po ako ni Rona noong tanghali pero hindi ako dalawin ng antok tapos ay nakita ko na lamang na nakaidlip na siya. Doon ko siya tinitigan ng husto at nakaramdam ako ng pagnanasa na halikan siya. Pero pinigilan ko po ang sarili ko dahil alam kong mali yun. Nang lumaki na ako ay nadala ko po yung ugaling yon, kaya madalas akong magkagusto sa matanda sa akin. Pero dahil napakamalas ko sa pag-ibig ay hindi ko na po sinubukang maghanap ng single na babae para lingawan. Pagod na kasi ako. Pero puputi na lang siguro ang uwak, hindi na yon mangyayari. Hanggang sa isang beses ay nakapanood ako sa internet ng mga video ng mga lalaki na kung tawagin ay other guy. Sila po yung kumakabit sa may mga asawa o karelasyon na. Karamihan sa kanila intensyonal ang pakikiapid. At mukha naman silang masaya kaya naisip ko na bakit hindi ko subukan yon. Hindi nga nagtagal ay nakilala ko si Rochelle via Facebook. Sobrang ganda po niya, Papa Dudut. Para siyang si Marian Rivera. Pagkatapos ko siyang i-add ay nag-message na po ako sa kanya at nakipag-video call ako, Papa Dudut. Online naman siya pero bakit kaya di niya sinasagot? Yun! Sinagot din! Hi Rochelle! Grabe! Parang araw-araw lalo kang gumaganda. Hi Albert! Nakita kong nililike mo yung mga pictures ko at ang dami mo ring chat sa akin.
Oo, sorry kasi gusto lang talaga kitang makausap. Busy ka ba? Nakaistorbo ba ako? Hindi naman. Wala akong masyadong ginagawa kaya nasagot ko ang tawag mo. Mabuti kung ganon. Sensya ka na ha. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manggaghancho. Tingnan mo, nakikipag-video call nga ako sa'yo para malaman mo na hindi rin ako poser o scammer. Gandang-ganda talaga ako sa'yo eh. Kaya gusto kitang makilala. Kung ayos lang naman, syempre. Ano kasi, Albert? May asawa at anak na ako. Alam ko yun kasi nakikita ko rin ang mga picture nyo. Pero chinat mo pa rin ako at kinukulit? Oo, nabighani mo kasi ako, Rochelle. Sana bigyan mo ako ng chance na makilala ka. Wala namang kaso kahit pamilyado ka na eh. Hindi naman nila malalaman. Kaso Albert… Nararamdaman ko gusto mo rin ako. Kasi kung hindi, sana binilak mo na ako. Wala naman akong dahilan para hindi ka magustuhan. Mukha ka namang mabait. Tapos magaling ka ring magpatawa. Kapag binabasa ko ang mga banat at jokes mo, napapangiti ako at natatawa. Nawawala yung stress at pagod ko. Pero ang lalo kong hinangaan sa'yo, yung pagiging matyaga mo. Kasi kahit madalas hindi ko agad nasisina mga chat mo at nasasagot ang tawag mo, hindi ka pa rin sumusuko. At kahit alam mong may asawa na ako, gusto mo pa rin ako. Ganito talaga ako kapag prosigidong mapansin ng isang tao. Pero wala ka bang girlfriend dyan para pagkaabalahan mo pa ako? Paano kung sabihin kong wala? Maniniwala ka ba? Talaga lang ah. Baka mamaya meron na tapos gusto mo lang mag-cheat sa kanya. Uy, loyalista ako no? Kung meron man, hindi ko yung gagawin. Kaso wala nga. Okay, sige. Naniniwala na ako. Kaso nag-aalangan pa rin ako sa gusto mong mangyari eh. Kahit na magkalayo tayo, may asawa pa rin ako, Albert. Paano kung mahuli niya tayo? Hindi yun mangyayari dahil mag-iingat tayo, Rochelle. Sige na, pumayag ka nang makipag-LDR sa akin. Hindi naman ako demanding na boyfriend. Maiintindihan ko kung mas marami man ang oras na igugugol mo sa mag-ama mo. Ewan ko. Hindi pa rin ako sigurado. Saka anong assurance ko na mapagkakatiwalaan kita? Sa panahon ngayon, madami ng manluloko at gago. Kaya nga kikilalanin muna natin ang isa't isa. Pangako, magbabago rin ang tingin mo sa akin dahil hindi ako susuko na patunayan sa'yo kung gaano kita kagusto. Siyempre, alam ko po na meron na siyang asawa at mga anak. Kaya nga hindi na ako nagulat matapos niyang ipamukha sa akin na taken and not available na siya. Pero wala po akong pakialam, Papa Dudut. Ang goal ko noon ay makikabit sa may asawa o may karelasyon tulad ng mga napapanood ko. Kaya imbes na ma-discourage ay na-challenge pa ako na magpapansin kay Rochelle. Kaya pagkatapos naming mag-video call ay inisto ko muli ang mga pictures niya at lalo ko lang siyang pinagpantasyahan, Papa Dudut. Sa sobrang ganda niya at sexy ay mapagkakamala na wala pa siyang anak. Hindi nga nagtagal ay lagi na kaming nagkaka-chat. Doon ko na sinamantalang pagkakataon na dumamoves sa kanya at sinabi ko rin na gabi-gabi ko siyang iniisip. Mabuti na lang at hindi siya natakot sa akin at in-entertain pa rin niya ako dahil mas malambing pa ako kesa sa asawa niya. Lalo ko lang din siyang kinulit na makipag-LDR sa akin, Papa Dudut. Nung una ay hesitant pa talaga siya pero inassure ko na dahil malayo naman kami sa isa't isa, taga Mindanao kasi siya ay walang magiging komplikasyon ng relasyon namin. Hindi nga nagtagal ay naging kami rin ni Rochelle, Papa Dudut. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lang po akong naging masaya sa relasyon namin kahit na magkalayo kami. Pero may pagkakataon na minsan ay nagiinit po ang katawang ko, Papa Dudut. Yun po yung unang beses na niyaya ko si Rochelle na gawin yung bagay na eksklusibo lamang para sa mga mag-asawa. Albert, bakit kanina ka pa tawag ng tawag? Namimiss kasi kita, Shell. Pero kasama ko ang mister ko kanina. Paano na lang kung magduda siya dahil tingin ako ng tingin sa phone ko? Hindi ka ba nakikinig? Miss na nga kita.
Maghapon na kayo magkasama ng asawa mo. Ako naman ang pansinin mo. Hindi mo kailangan magalit dahil narinig kong sinabi mo. Saka bakit parang ang demanding mo yata ngayon? Akala ko ba ayos lang sa'yo at naiintindihan mo ang sitwasyon natin? Ipapaalala ko lang sa'yo yung sinabi mo noon, Albert, ha? Baka kasi nakakalimutan mo. Sabi mo, okay sa'yo tong setup natin. O bakit ka gumaganyan ngayon? Ay, pasensya ka na, Shell. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Siguro, nagsiselos lang ako sa mister mo kasi nakakasama ka niya. Alam ko naman ang sitwasyon natin. Pero minsan naiisip ko, sana ako na lang nasa posisyon niya. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit bigla ka nalang nagkaganyan? May nangyari ba dyan sa inyo? Wala naman. Malungkot lang ako ngayon tapos naalala kita. Kung nandyan lang ako, mamasahihin kita para nare-relax ka. Kung di mo na itatanong, magaling yatang trumabaho tong mga kamay ko. Talaga? Nako, sana talaga nandito ka, Shell. Pero, pwede mo naman akong pasayahin kahit na nandyan ka. Ano? Naisip ko lang, since may relasyon naman tayo. Nasisiraan ka na ba, Albert? Ayoko! Bakit? Di ba napag-usapan naman natin yun? Sabi mo willing kang subukan, mapaligaya mo lang ako. Shell, please. Atin-atin lang naman to, wala makakaalam. Kasama ko ang asawa ko dito sa bahay. Ano na lang ang sasabihin nun pag nalaman niyang… basta! Eh di pumunta ka sa CR. O di kaya, hinaan mo lang boses mo. Sige na, pumayag ka na. Promise, magugustuhan mo rin pagkatapos natin. Albert naman! Please, kahit ngayon lang. Pero hindi ko alam kung paano gawin yun. Wala akong experience sa ganun. Huwag kang mag-alala. Basta sundin mo lang ipapagawa ko. Magtiwala ka sa akin. Ano, pumapayag ka na ba? O sige, pero mamaya na lang kapag tulog na ang asawa at anak ko. Salamat, Shell! O sige na, ibababa ko na muna. Hinahanap na ako ng asawa ko. Puntahan ko lang dun, baka magduda na yon. Okay, pero sa akin ka mamaya ah. Pagkatapos po namin gawin ang bagay na yon ni Rochelle ay sobrang saya po ng kalooban ko, Papa Dudut. Sa katunayan, ang sarap ng tulog ko ng gabing yon. At pakiramdam ko ay para akong sanggol na hinihele sa duyan. Alam ko na mali, marumi at makasalanan ang ginawa naming yon. Pero hindi ko na po inisip ang sasabihin ng iba dahil satisfied po ako sa nangyari sa amin. Hanggang sa ang isang beses na yon ay nasundan pa nga ng isa pang beses, Papa Dudut. Daig ko pang nasa cloud 9 dahil sa sobrang ligaya kahit na sa phone lang namin yon ginagawa. Kasama na rin kasi doon yung thrill na baka mahuli kami ng asawa niya. Papa Dudut, hindi po ako nag-aral at lumaki para maging salot sa relasyon at makasira ng pamilya. Pero habang tumatanda po ako ay nagbabago po ang tingin ko sa mundo. Siguro ay dala na rin ang pinagdaanan ko noong araw. Mga kabiguan sa pag-ibig, niloko at pinagmukhang tanga. Madalas ay tuksuhin na malapit nang lumagpas sa kalendaryo ang edad pero wala pa rin girlfriend. Kaya ako naging mapusok. Matino pa naman ako mag-isip pero madali po akong madala sa damdamin kaya ang resulta ay paulit-ulit ko pong nakikita ang sarili ko na nasa pakikiapid. Para sa akin ay wala naman itong pinagkaiba sa normal na magkarelasyon. Pero hindi lang talaga tanggap sa lipunan natin na pwede tayong magmahal ng higit pa sa isa, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Suntok sa buwan na magkaroon ng happy ending ang relasyon namin ni Rochelle. Pero umaasa pa rin ako na siya na yung babaeng tinadhana sa akin ng langit na makakasama ko sa habang buhay. Wala po akong pakialam kahit pamilyado na siya. Kung maghihiwalay sila ng asawa niya ay sisiguraduhin kong hindi sila mapapariwara ng anak niya dahil handa akong tumayong padre di pamilya nila.
Nakakatawa man pakinggan at marami sa ating mga kabarangay ang magsasabi na nahihibang na ba ako, pero wala po akong kakayahang pigilan ang damdamin ko dahil nagmahal lang naman po ako, Papa Dudut. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Rochelle pero hindi nagtagal ay nangyari ang kinakatakutan ko. Napansin ko na lamang po kasi na may kakaiba sa pakikitungo niya sa akin. Alam ko naman na may kaagaw ako sa oras niya dahil pamilyado na siyang tao. Pero iba yung kutob ko ng panahon na yon. Nawawala na po ng oras sa akin si Rochelle at hindi na kami regular na nagkaka-chat o nagvi-video call. Miss na miss ko na siya at bago pa ako masiraan ng ulo, sa kakaisip kung ano ang mali sa amin ay nakipag-video call po ako sa kanya at nag-usap kami. Doon ko po nalaman ang saloobin ni Rochelle tungkol sa relasyon namin, Papa Dudut. Dahilan para masaktan po ako ng sobra-sobra. Shell! Bakit ilang araw mo nang hindi sinasagot ang call ko? Sinisin mo lang din ang mga chat ko. Albert, magkasama kami ng asawa ko. Naliligo lang siya ngayon. Wala akong pakialam. Lagi na lang kayong magkasama. Paano naman ako, Rochelle? Teka, bakit bihis na bihis ka yata? Saan ang punta mo? Aalis kami ng asawa at anak ko. Kakain kami sa labas. Magse-celebrate dahil anniversary din namin. Please lang, Albert, huwag kang manggulo. At ako ba talaga ang panggulo sa pamilya mo? Wow! Shell, baka nakakalimutan mo. May responsibilidad ka sa akin dahil boyfriend mo ako. Ano bang sinasabi mo? Baka ikaw ang nakakalimot sa ating dalawa kung ano lang at hanggang saan lang ang meron tayo. Saka huwag kang umasta na parang pagmamayari mo ko, Albert. Simulat sa pool, alam mo dapat na hindi tayo magiging seryoso dahil may pamilya na ako. Konting panahon lang naman ang hiling ko sa'yo. Konting atensyon. Mahirap bang ibigay yun? Hindi ko naman nakakalimutan kung saan ang lugar ko sa buhay mo, Shell. Pero sana isipin mo rin na mararamdaman ko. Ewan ko sa'yo, Albert. Kalalaki mong tao pero ang drama-drama mo. Naaalibadbaran ako. Saka huwag kang magpaawa dyan na akala mo aping-api ka. Hindi mo kasi naiintindihan ang pinanggagalingan ko kaya mo nasasabi yan. Sawang-sawa na akong intindihin ka kasi masahol ka pa sa 5 years old. Hindi ka naman bata. Nasa tamang edad ka na. Hindi ka ba napapagod sa setup nating to, Albert? Kasi kung ako ang tatanungin mo, pagod na ako. Anong sinasabi mo? Ayoko na. Tigilan na natin to, please lang. Ang laki-laki na ng kasalanan ko sa mag-ama ko simula nang pumayag akong maging tayo. Natukso ko, oo. Pero gusto ko ng magbagong buhay. Gusto ko ng itamang pagkakamali ko, Albert. Nakikipaghiwalay ka sa akin, ganun ba? Oo. Huwag mo na akong kukontakin dahil ayokong malaman ng asawa ko na may iba akong kinakausap na lalaki. Ayokong maghinala siya at ayokong masira ang pamilya namin. Hindi naman sila naghihinala kaya bakit kailangan mong tapusin ang meron tayo? Mahal kita, Rochelle! I'm sorry pero buo na ang desisyon ko. Kung mahal mo talaga ako, igagalang mo ang gusto kong mangyari. Sorry talaga, Albert. Huwag mo naman gawin sa akin to. Nagmamakaawa ako. Magtitiis ako. Hindi na ako magagalit kapag hindi mo ako kagad kinakausap. Huwag mo na ako iwanan. Parang awa mo na. Sorry talaga pero tapusin na natin ang lahat. Sige na, kailangan ko na mag-ayos ng sarili dahil baka maghinala pa ang asawa ko. Bye! Shell! Shell! Please! Huwag mo naman gawin sa akin to. Minahal kita ng gusto. Umasa ako! May posibilidad naman talaga na maghiwalay kami at piliin niya ang pamilya niya kesa sa akin. Pero hindi ko naihanda ang sarili ko na magiging ganon lang kadali kay Rochelle na itapon ang lahat ng meron kami. At hindi ko rin kasi akalain na mahuhulog ako sa kanya ng husto. Bagay na pinagsisihan ko, Papa Dudut. Hindi po yun ang unang beses na nasaktan ako pero yung pakiramdam ay para bang bago sa akin. Kumbaga sa isdang bagong huli ay sariwa at nanunuot yung kirot ng patalim na nakatarak sa puso ko dahil sa pakikipagkalasakit ni Rochelle. Hindi ko siya sinisisi kung mas piliin niya ang pamilya niya. Sinulang ba ako sa buhay niya, hindi ba?
Kaya nga kahit masakit, kahit mahirap lunukin ay nagparaya ako, Papa Dudut. Iginalang ko ang desisyon niya at pinilit ko ang sarili kong mag-move on at siguro ay napagod na lang akong maging desperado. Kaya naman pinakawalan ko na lang siya at inayaang maging masaya kahit na ako ay nagdudusa. Awang-awa po ako sa sarili ko, Papa Dudut, pero wala naman akong magawa para pigilan yung sakit. Naitatanong ko noon sa Diyos na parusa ko ba na habang buhay maging miserable sa pag-ibig dahil makasalanan akong tao. Kung oo, walang saysay din na magbago ako dahil paulit-ulit lang akong kakarmahin. Kaya nga imbis na tumigil ay pinagpatuloy ko po ang pag-move on kay Rochelle sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong karelasyon na may iba ring karelasyon. Bukod sa akin, may isang tao pa po akong pinagkatiwalaan at nakaalam ng sikreto ko. Yon ay si Josie na kaibigan ko, Papa Dudut. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit paano ay may tao siyang ibinigay sa akin para makausap ko at mapagkatiwalaan ng mga ginagawa ko. Ikinuwento ko sa kanyang nangyari sa amin ni Rochelle at kung gaano ako nasaktan ng husto. Alam din niya na imbis na matuto, pinagpatuloy ko pa ang pagiging third party sa iba. Pinayuhan pa ako ni Josie na tigilan ko na ang ginagawa ko dahil masasaktan at mapapahamak lamang ako sa bandang dulo, Papa Dudut. Alam mo na pwede ka na namang masaktan ng husto sa dulo pero ginagawa mo pa rin. Ewan ko ba naman sa'yo, Albert? Kailan ka ba matututo? Hindi ko alam kung kailan, Josie. O kung matututo pa ba ako tulad ng sinasabi mo. Kung malalaman lang ng ibang tao tong pinaggagawa mo, sigurado madidisappoint sila sa'yo. Aware ka na masama makipagrelasyon sa taken na pero ginagawa mo pa rin. Hindi ka ba nakukonsensya dahil nakakasira ka ng pagsasama? Bakit ako makukonsensya? Yung mga babaeng pumapayag na makipagrelasyon sa akin. Bakit? Sila ba na konsensya habang iniiputin nila mga boyfriend nila? Hindi ganun ang punto ko. Oo, nakakainis yun at unfair sa mga karelasyon nila na tapat at mahal na mahal sila. Pero hindi lang sila ang may kasalanan. Kasama ka rin. Naikukwento mo sa akin kung paano mo sila i-pursue. Kaya napapapayag mo silang makipagrelasyon sa'yo. Sa'yo palang may mali na talaga kasi ba't kailangan mong gawin yun? Hindi ka ba pwedeng humanap ng single o walang sabi tapos yun ang ligawan mo? Ginawa ko na yun dati pero nasaktan lang ako. At sa pagiging third party mo, hindi ka ba nasasaktan? Sa nangyari pa lang sa inyo ni Rochelle, mukhang mas malala pa yung pagiging broken-hearted mo kaysa nung niloko ka at naghiwalay kayo ni Dina. Kailan ka ba matututo? Niloko ka o manloko ka, pareho ka pa rin masasaktan sa dulo. Ay, anong gusto mong gawin ko? Sige nga. Kahit pala saan ako lumugar, wala rin. Masasaktan din ako, Josie. Pakiramdam ko tuloy para akong patapong basura. O kaya parang bola na pinagpapasapasahan. Gusto ko lang naman magmahal at mahalin. Lahat tayo gustong maranasan na umibig at ibigin. At hindi natin kontrolado kung anong klaseng tao ang darating sa buhay natin. Kung mabuti ba siya o masama. Pero kahit nagaano pa kapangit ang maging karanasan natin sa pag-ibig, wag natin tong i-apply sa sarili natin. Kung niloko ka, wag ka maging instrumento para makapanloko. Kung ginamit ka, wag mong ibalik sa ibang masamang bagay na naranasan mo. Albert, kaibigan kita. At bilang kaibigan mo, gusto kong mapabuti ka. Alam ko hindi habang buhay nasa ganitong setup ka. Napangangatawanan mo na talaga ang pagiging third party hanggang pagtanda mo. Nalulungkot ako dahil ayaw kitang mapahamak. Gusto ko maging masaya ka. Please, magbago ka na. Pagkatapos naming mag-usap ni Josie ay napag-isipan ko ng gusto ang mga sinabi niya. Na kailangan ko na talagang magbagong buhay dahil yun lang ang paraan para mapabuti ako. Aminado ako na nahihiya ako sa sarili ko dahil sa pinaggagawa ko. Pero paano nga ba tumigil sa gawain
na kinasanayan ko na. Na kahit panandalian ay napapasaya ako ng pagnanasa kong ito. Kung pwede lang sanang isang araw ay gumising ako na nakapagbagong buhay na ako, mas magiging madali sa akin ang lahat. Pero dahil walang ganon sa tunay na buhay, imbis na sundin ang sinabi ni Josie na magbago na ako ay ipinagpatuloy ko pa rin ng pakikiapid ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nasa third party setup pa rin po ako, Papa Dudut. Sinusubukan ko na wag masyadong ma-fall para hindi ako masaktan ng husto. Alam ko na kabaliwan dahil walang assurance na hindi ako mapapahamak, pero ewan ko ba. Wala na po yata akong pag-asa para ako mawala pa sa sitwasyong ito. O kung meron man ay malaking palaisipan sa akin kung papaano. Siguro ay pride na rin na may kasamang pagpapanggap dahil kahit alam ko na mali ay pinipilit ko pa rin na gawing tama. Sana po ay mapayuhan po ninyo ako sa aking pinagdaraanan para magbago ang pananaw ko sa pakikipagrelasyon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Palagi po kayong sinusuportahan namin dahil magaganda at nakapagbibigay ng aral sa buhay ang inyong programa. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Albert. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pagmamahal ay hindi palaging may kapalit. Dahil mas mahalaga na minamahal mo ng buo at totoo ang isang tao. Kahit ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipagpatuloy ang pagmamahal kahit na ikaw na lang ang naniniwala? Dear Papa Dudut, sa buhay natin ay palaging may isang taong nagbibigay ng kulay at direksyon sa atin. Yung taong ginagawa nating dahilan para maging matatag tayo at magpatuloy na maging malakas. At masasabi ko na walang ibang pwedeng makapagbigay kulay sa buhay ko kung hindi ang nag-iisang anak kong si Marlon. Papa Dudo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Selly. 51 years old at nagtatrabaho bilang mananahe sa isang pabrika. Maaga kong nabiyuda dahil namatay sa stroke ang asawa ko. Kaya naman mula noon ay mag-isa ko nang tinataguyod ang anak kong si Marlon. Maswerte ako na may mabubuting tao na handa pa ring tumulong sa akin noon. Pero hindi talaga naging madali ang pagiging single parent ko. Pero kinaya ko para sa nag-iisang anak ko. Dahil wala naman na siyang ibang aasahan kung hindi ako lamang, Papa Dudut. Ma, tulungan ko na po kayo sa pagliligpit nyo dyan sa lababo. Ay, kaya ko na to, Marlon. Asikasuhin mo na lang yung mga natirang bisita mo sa sala. Nakaalis na rin po sila, tsaka nakapaglinis na rin po ako ng mga kalat doon kanina. Ah, ganun ba? Eh, magpahinga ka na muna at hayaan mo na lang akong tapusin ang pagliligpit ko dito. Ma, alam ko po na mas pagod kayo kaysa sa akin. Kaya ako na lang po, hayaan nyo na akong tumulong sa pagliligpit nyo dito. Eh, sige na nga. Punasan mo na lang yung mga bagong banlaw na mga baso at pinggan nang matuyo agad ang mga yan. Ayan lang sa may sabitan ng malinis na pamunas. Sige po, Ma.
Ma, thank you po pala sa paghahanda nyo para sa pagtatapos ko ng high school Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Kasi alam mo namang matagal ko na rin plinano to. Ilan buwan pa lang bago ang graduation mo, tinanong na kita kung anong mga pagkain ang gusto mong lutuin ko para sa espesyal na araw na to. Opo. At ang sabi ko po sa inyo noon, ayos lang sa akin kahit hindi na tayo maganda para hindi na kayo mapagod sa pagluluto. At hindi ako pumayag kasi espesyal na araw to para sa ating dalawa. Yung araw na nakapagtapos ka ng high school at natupad mo ang isa sa mga pangarap ko para sa'yo. Ang totoo ma, nahiya nga po ako sa inyo Ha? Eh bakit naman? Kasi po wala naman po akong kahit na anong award na nairegalo sa inyo. Sino namang may sabi na kailangan mong magka-award para may mairegalo ka sa akin? Narinig ko lang po yun sa mga kaklase ko na honor students. Na ang regalo daw po nila sa mga magulang nila, yung academic awards na natanggap nila sa graduation namin. Akin na nga muna yung pamunas at gagamitin ko muna sa mga kamay ko. Sige po ma, ito. Alam mo, anak, malaki ang regalo na binigay mo sa akin sa araw na to. Ang regalo na nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit po wala akong natanggap na kahit na anong award kanina. Oo naman. Ay, pahawak nga ako nitong mga kamay mo. Anak, hindi mo kailangan na magkaroon ng kahit na anong award o kahit matataas na grade para mapasaya ako. Mas importante sa akin na alam ko kung paano mo pinagsumikapan ang lahat para matapos mong pag-aaral mo. Salamat po ma. Kasi na-appreciate nyo rin po yung effort na ginawa ko para makatapos ng high school. Ay ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Marlon. Salamat kasi sinuklian mo ang lahat ng ginawa kong pagtatrabaho para sa pag-aaral mo. Salamat sa high school diploma na regalo mo sa akin. Basta ma, pagbubutihan ko pa po lalo ang pag-aaral. Lalo na sa kolehiyo. Pangako po ma, ako naman po ang babawi sa inyo. Papadudot noong nabubuhay ang asawa ko ay simple lang ang buhay namin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo at ako naman ay nagdesisyon na maging housewife. Sa asawa ko talagang si Manuel nanggaling ang ideya na yon. Dahil may trabaho din ako noon sa isang hardware shop. Pero nang maging masela ng pagbubuntis ko ay pinahinto niya na muna ako sa pagtatrabaho. Pero ang gusto ko sana noon, bumalik kapag nakapanganak na ako. Pero sumang-ayon na rin ako sa suggestion ni Manuel na maging full-time na may bahay niya. Gusto niya rin na matutukan ko ang pag-aalaga hindi lang sa kanya, kung hindi pati na rin sa anak naming si Marlon. Naging mabuting asawa at tatay ang asawa ko, Papa Dudut. Hindi man kalakihan ang sweldo niya pero nagagawa naming pagkasyahin yon sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pareho kasi kaming hindi maluho ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya naman ang gastos namin ay para lang sa mga importanteng bagay o kaya ay sa mga espesyal na okasyon. Simple lang ang buhay namin pero masasabi kong masaya at kontento talaga kaming pamilya. Kaya naman nang mawala si Manuel ay ginawa ko pa rin ang lahat para hindi maramdaman ni Marlon ang malaking pagkukulang sa buhay namin, Papa Dudut. Oh, Marlon, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Opo ma, hindi po kasi pumasok yung professor sa last subject kaya yun, canceled yung klase namin. Sakto ang uwi mo. Kasi katatapos ko lang din halos mag-bake. Uy, nag-bake po pala kayo ng paborito kong banana cake. Ayos. Nag-request kasi yung ninang Pia mo para sa birthday ng anak niya. Request din daw ng anak niya kaya hindi na ako nakatanggi na mag-bake para sa kanila. Pwede mo nang kainin yung nasa isang tray dahil yan ang first batch na binake ko. Sige po ma, kukuha na po ako dito ha.
Grabe naman po mo, napakasarap talaga nitong banana cake na gawa nyo, ayos. Anak, para namang ngayon mo lang natikman ang banana cake na binibake ko. Iba po kasi yung pagkakabake nyo ngayon, sobrang sarap. Ma, hingi pa ako ha. Kumuha ka lang sa tray na yan kasi para sa'yo talaga yan. Mauubos ko po yung buong tray na to, ma. Kahit ubusin mo pa yan, meron pang extra na tray ng banana cake para sa'yo. Buti na lang at napaaga yung uwi ko ngayon. Masusulit ko yung napakasarap na binake nyo, ma. Alam mo, kanina ko pa napapansin parang napakasaya mo ngayon May gusto ka bang ikwento sa akin, Marlon? Halata po ba, ma? Hindi lang halata. Kung hindi halatang halata talaga. Ano bang nangyari at ganyan kakasaya? Wala naman po kakaibang nangyari kanina sa university. Pero may gusto po pala akong itanong sa inyo. Ano yon, Marlon? Paano po kayo niligawan ni Papa noon? Seryosong tanong ba talaga yan? Opo, kasi bigla po akong na-curious sa sa love story niyong dalawa. O sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Ang papa mo kasi, hindi mahiyain tapos makulit, na parang ikaw. Mahilig siyang magbigay ng mga regalo pero hindi yung mga mamahaling bagay. Kung hindi yung mga simpleng bagay na alam niyang makakapagpasaya sa akin, kagaya ng mga bulaklak na pinipitas niya sa mismong bakuran ng bahay nila, o kaya prutas at gulay mula sa tanim nila, o yung mga pagkain na siya mismong nagluto. Ang effort naman po pala ni Papa sa mga regalo niya sa inyo. Oo, kasi ang sabi niya, gusto niya na lahat ng bagay na ibibigay niya sa akin, totoong pinaghirapan niya. Yun daw kasi ang paraan niya para patunayan na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya sa akin. Ikaw ba, anak? May napupusuan ka na bang babae na gusto mong ligawan? Po? Ako po? Oo. Ikaw lang naman ang anak ko at nag-iisang kausap ko ngayon dito sa kusina. Sino ba yung babaeng nagugustuhan mo? Kaklase mo ba yan? Hindi po, pero estudyante rin po siya sa university na malapit sa amin. Giselle po yung pangalan niya, ma. Ganda siya. Mabait. May cute na dimple sa magkabilang pisngi niya. Tapos kapag ngumingiti po siya, mas lalo po siyang nagiging cute sa paningin ko. Tsaka mabait po talaga siya. Sigurado ako, magugustuhan niyo po siya, ma. Papadudot masasabi kong maswerte ako sa anak kong si Marlon. Malaking tulong yon para kahit papaano ay gumaan ang responsibilidad na dinadala ko noon. Kasi masipag siyang mag-aral at matyaga sa mga bagay na ginagawa niya. Wala man siyang academic awards na naiuuwi sa bahay o naipapakita sa akin. Sapat na yung alam kong hindi niya pinapabayaan ang pag-aaral niya. Yun naman ang importante para sa akin. Yung nagiging responsable siya sa ginagawa niya. Bukod sa pag-aaral ay mahilig din siyang mag-basketball. Yun na halos ang pinakalibangan niya noon. May mga oras pa nga na dinadala niya sa bahay ang mga kaibigan niya at tuwang-tuwa ang mga ito kapag nagluluto ako ng pagkain, lalo na kapag nag-bake ako ng banana cake. Hobby ko na rin kasi ang pag-bake noon kapag may libreng oras ako. At ang banana cake na binibake ko ang pinaka-paborito ni Marlon. Sinabi pa nga ng mga kaibigan niya na dapat daw ay nagbe-business ako ng pagbebenta ng banana cake. Pero hobby ko lang talaga yon, Papa Dudut, kaya hindi yon pumapasok sa isipan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot, hindi madalas magkwento si Marlon ng tungkol sa mga babaeng nagugustuhan niya. Naririnig ko lang sa mga kwentuhan nila minsan na may mga kaibigan niya na nag-uusap kapag nakatambay sila sa bahay. Ang pag-aasaran nila ay tungkol dito. Kaya na magkwento na sa akin si Marlon ay natuwa talaga ako. Kasi yun ang unang beses na ginawa niya yon. Nararamdaman ko kaagad na medyo malalim ang pagkagusto niya kay Giselle. Kasi iba ang mga ngiti sa labi niya habang nagkukwento tungkol dito. Papadudot, madalas din na hawak niya ang cellphone niya kapag nasa loob siya ng bahay. Nakangiti habang nakaharap dito. Sa 10 oras naman ng gabi ay naririnig ko rin ang boses niya na mahinang nagsasalita at tumatawa. Sigurado akong si Giselle rin ang kausap niya noon. Wala naman akong ibang nakikitang problema at masaya pa nga ako kasi nakikita kong inspirado ang anak ko. Alam ko rin na hindi niya naman pinapabayaan ang pag-aaral niya. Malaki kasi talaga ang tiwala ko sa kanya noon, Papadudot. Anong masasabi mo sa sinigang na hipon na luto ni Mama? Masarap, Marlon. Kinilig ka sa sarap, di ba? Parang ganun na nga. Sabi ko naman sa'yo masarap magluto yung mama ko. Mamaya matitikman mo yung napakasarap na banana cake na palagi niyang binibig. Nirequest ko talaga yun para sa'yo. Naku, kapag natikman mo yun, makakalimutan mo talaga yung pangalan mo. Totoo ba yan, ha? Marlon, Oh. baka naman masyado nang mag-expect si Giselle na masarap ang binibake ko na banana cake, ha? Bakit? Masarap naman po talaga, Ma. Ang dami na nga pong gustong umorder at maging reseller ng binibake nyo Kayo na lang po talaga yung tumatanggi sa kanila. Alam mo naman na hobby ko lang ang pagbibake na ginagawa ko, Marlon. Pareho po kayo ng mommy ko, tita. Mahilig din po siyang mag-bake. Talaga? Ano yung madalas na binibake ng mami mo? Chocolate brownies and muffins po, tita. Pero hobby lang din po niya ang mag-bake kasi ayaw niya rin po na gawing business yun eh. Alam mo, sa totoo lang kasi, magastos din gawing business ang pagbibake. Malaki-laking puhunan ang kailangan namin kung gusto talaga naming simulan yun. Marami ring oras ang makakain sa bawat araw namin. Nabanggit din po yan ni mommy, tita. Pareho naman daw silang may maayos na trabaho ni daddy kaya hindi niya pinupush na gawing business. Tsaka ayaw niya rin daw po na bawasan pa ang budget na para sa bahay o sa pag-aaral ko. Kaya nga sabi ko kay mommy sa oras na makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng regular na trabaho, ako mismo ang magpapatayo ng bakery para sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Giselle. Bakit yun naman po nasabihan, tita? Kasi bumubuo ka na kaagad ng mga pangarap para sa magulang mo. Sa panahon kasi ngayon hindi lahat ng kabataan ganyan mag-isip. Pero ayos lang naman sa akin kasi alam ko na iba na talaga ang kinasanayan ng mga tao ngayon. Magkakaiba nga po ang paniniwala ng mga tao pagdating sa bagay na yan. Basta para sa akin po, obligasyon pa rin naming mga anak na suklian lahat ng naging sakripisyo ng mga magulang namin. Sana dumami pa ang mga anak na kagaya mo. Kasi hindi lahat ng magulang nagkaroon ng oras na makapag-ipon para sa sarili nila. Yung iba, binuhos ang oras at buhay nila sa mga anak nila. Pero para sa akin naman, hindi ko naman inoobliga si Marlon na tulungan ako sa oras na makatapos na siya ng pag-aaral niya. Pero sinabi ko rin naman po sa inyo na gusto ko rin makabawi sa inyo, Ma. Nakwento rin po ni Marlon sa akin yung mga pangarap niya para sa inyo, tita. Talaga? Ano naman ang nakwento ng anak ko sa'yo na tungkol doon? Yung plano niyang pagbili ng malaking bahay para sa inyo, pagpapalago ng negosyo niyo, tsaka pagkuha ng sasakyan, para kayo naman po ang maihahatid at sundo niya. Ay naku, nakakatuwa talagang marinig yan mula sa inyo ng mga kabataan. Siguro, para sa akin lang ayoko naman na itali ng mga anak ang buhay nila sa pagtulong sa mga magulang na kagaya ko. Kayo ang responsibilidad namin hanggang sa tumanda na kayo at magkaroon ng sariling mga buhay. At kahit anong mangyari, responsibilidad naming mga magulang ang sarili namin.
masasabi kong magandang dalaga si Giselle lalo na sa personal. Nakita ko na siya sa mga pictures sa cellphone ni Marlon. Hindi siya katangkaran, payat, maputi ang kutis at palangiti ang mga labi niya. Mabait at magalang din siyang makipag-usap sa akin noon. Naramdaman ko na nahihiya pa siya sa akin dahil panay ang gamit niya ng po sa tuwing magsasalita siya. Nakwento nga ni Marlon na bago pa man sila makarating sa bahay, ilang beses pa raw na napatigil sa paglalakad si Giselle at nagtanong tungkol sa akin. Ang sabi niya sobrang kinakabahan daw talaga ito na makilala ako. Halata talaga yon sa boses niya noong magkausap kami. Pero hindi naman nagtagal noon at naramdaman ko na kahit papaano ay nagiging magaan na ang loob niya na kausap ako. Sa unang beses na nakilala ko ng personal si Giselle bilang nililigawan ng anak ko ay nagustuhan ko na kaagad siya para kay Marlon. Naisip ko kaagad na makakasundo ko siya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kagaya ko ay nag-iisang anak lang din pala siya ng mga magulang niya. Pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng papa at mama niya. Naniniwala raw kasi siya na kailangan niyang suklian ang lahat ng sakripisyo ng mga ito sa kanya, Papa Dudut. Kaya noon pa lang ay natutuwa na kaagad ako dahil mukhang maayos na babae ang napiling ligawan ng anak kong si Marlon, Papa Dudut. Hoy, Selly! Mabuti naman nandito ka pa sa kantin. Patapos ka na bang kumain? Ay, hindi pa, Pia. Halos kakasimula ko lang din mag-lunch. Ay, naku sakto. May kasabay pala akong kumain. Oh, nagbabaon ka pa rin pala ng pagkain mo. Oo, mas tipid eh. Ayan din ang nasa isip ko, kaya palagi rin akong may baon para sa lunch break natin. Ay, maiba ako, no? Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Ayun, sa awa ng Diyos, lumalaking mabuti at magalang na anak. Ay, hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo? Naku, hindi. Kagaya ng sabi ko, mabait talaga si Marlon. Masipag mag-aral, saka may nililigawan na ngayon. Ay, talaga? Ay, mabuti ayos lang sa'yo na nanliligaw na yung anak mo. Oo naman. Wala naman akong nakikita na masama sa ginagawa niya, Pia. Binata naman si Marlon at dalagang nililigawan niya. Alam mo kasi, iba na rin ang mga kabataan ngayon. Baka lang makabuntis na maaga yung inaanak ko. Naku, may kilala ko ang anak ko at alam ko na responsable siya sa bawat bagay na ginagawa niya. Nakilala ko na nga rin yung nililigawan niya eh. Talaga? Oo. Paminsan-minsan dumadalaw din sa bahay. Nako mabait naman ba? Oo, mabait saka magalang. Gusto ko na nga ang batang yun para sa anak ko eh. Pero ang sabi ni Marlon, hindi niya minamadali si Giselle. Maghihintay siya na maging handa na si Giselle na sagutin siya. Wala na ba tayong nakalimutan na isama dito sa grocery cart natin, Marlon? Mukhang wala na pong kulang, ma. Nandito na po lahat ng nasa listahan na pinakita nyo kanina. Mabuti naman. Pumwesto na tayo dun sa may pinakamaikling pila na cashier para makapagbayad na tayo. Sige, ma. Tara po. Ang daming tao ngayon dito sa grocery, no? Oo nga po, may. Mabuti na lang sinamahan mo ko at nagawa kong tapusin agad ang pag-grocery ko. Hindi rin naman po ako busy ngayon. Wala ba kayong lakad ni Giselle? Wala po, ma. Umuwi po kasi sila ng parents niya sa Pangasinan para sa birthday celebration ng lola niya. Pero, ma, ano pong tingin nyo kay Giselle? Mukha naman siyang mabait talaga, Marlon. Natutuwa nga ako at napakagalang niyang makipag-usap sa akin. Halata na mahiyain talaga siya, lalo na nung unang beses ko siyang makausap. Mahihain po talaga yun. Naalala ko naman yung
kaba niya nung sinabi ko na ipapakilala ko siya sa inyo. Namutla yung mukha. Tsaka yung labi niya namutla rin. Ay, hindi naman ako mukhang masungit ah. Bakit siya kinakabahan na makilala ko? First time niya raw po kasi na maipakilala sa magulang ng nanliligaw sa kanya. Sabi ko naman po, ang dahilan kung bakit dinala ko siya sa bahay para makilala niya ang espesyal na tao sa buhay ko. Kung sino yung nagbibigay ng buhay sa akin at humubog sa kung sino ako ngayon. Tsaka gusto kong makita niya mismo kung gaano kabait at kaganda yung mama ko. At nagawa mo pa talagang isingit ang pambobola na yan sa akin. Di nagsasabi lang po ako ng totoo pero alam niyo ma, mabait talaga si Giselle. At yun ang dahilan kung bakit sigurado ako na siya na ang gusto ko makasama na bumuo ng mga pangarap sa buhay. Ano pala sa tingin mo ang estado ng panliligaw mo sa kanya? Mukha naman pong malaki yung pag-asa ko. Nararamdaman ko po na gusto niya rin ako eh. At malapit niya na ako sagutin ma. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ko kanina, yun ang unang pagkakataon na may naikwento sa akin si Marlon na tungkol sa babaeng nagugustuhan niya. Natuwa ako dahil mas nagiging open na siya sa akin tungkol sa personal na buhay niya. Kahit malapit kami or malapit kami sa isa't isa ay hindi naman kasi namin na pag-uusapan ang tungkol sa bagay na yon. Naisip ko pa nga na kung nabubuhay ang asawa kong si Manuel ay baka mas makapagkwento pa sa kanya si Marlon. Pero nang magsimula na nga siyang magkwento sa akin ay iba ang saya na nararamdaman ko. Para bang mas naging close pa kami, lalo na nang magkwento pa siya ng ibang mga bagay tungkol kay Giselle. Ang saya lang makinig sa mga kwento niya at makita siyang inspirado dahil po sa isang tao. Halos hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya, lalo na kapag hawak niya ang cellphone niya, lalo na kapag kausap niya doon si Giselle. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi ko na nagmana si Marlon sa asawa kong si Manuel pagdating sa kung papaano sila magmahal ng isang babae. Kagaya ni Manuel ay nakita ko noon na palaging gusto ni Marlon na kausap si Giselle, mapatext o tawag man. Ganon din kasi si Manuel sa akin noon, Papa Dudut, dahil hindi pa uso ang cellphone noong panahon namin. Madalas akong tinatawagan ni Manuel sa telepono ng bahay namin at madalas din siyang dumadalaw noon sa bahay namin, lalo na noong nililigawan niya pa lamang ako. Kaya naman ayos lang sa akin sa tuwing magpapaalam si Marlon na aalis ng bahay o malilate ng uwi dahil pupuntahan niya si Giselle sa bahay nila. At sa tuwing magkukwento si Marlon ang tungkol sa panliligaw na ginagawa niya kay Giselle, nakikita ko ang kakaibang kislap at saya sa mga mata niya. Bagay na nagbibigay din ng saya sa akin kasi ramdam ko noon kung gaano niya kamahal si Giselle, Papa Dudut. Oh, Marlon, ayos ka lang ba? Opo ma, ayos lang ako. Sigurado ka? Opo. Eh bakit parang ibang boses mo kanina? Nagbubukas pa lang nitong pinto, naririnig na kitang halos nanggigigil dyan sa cellphone mo. May problema ba anak? Ma, sinabi ko na nga wala akong problema, di ba? Ano po ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Ayos lang po ako kaya hindi nyo na kailangan paulit-ulit na tanungin. At hindi mo rin kailangan na magtaas ng boses habang kausap mo ko, Marlon. Pasensya na po ma. Ayos lang. Ano ba kasing problema? Sino ba yung parang paulit-ulit na tinatawagan mo? Wala po ma. Yung kaklase ko lang po yung tinatawagan ko kasi may kailangan ako itanong tungkol sa research paper namin eh. Sige po, papasok na muna ako sa kwarto kasi may gagawin pa ako eh.
Sino ba yung umiiyak ngayon ng 10 oras ng gabi? Teka, parang boses ni Marlon yun ah. Ay, makabangon na nga muna nang mapuntahan ko siya. Ginawa ko naman lahat. Saan ba ako nagkulang? Ba't hindi ako yung pinili mo? Marlon, anak! Ma, sorry po kung nagising kayo. Kailan ka pa natutong uminom ng alak? Pasensya na po. Kailangan ko lang po ng pampatulog. Anak, ano ba talagang problema? Wala po, ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako lalahanin. Hindi ka maayos. Magdadalawang linggo ka ng palaging tulala, tapos ngayon, nagpapakalunod ka naman sa alak. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Tungkol ba to kay Giselle? Nag-away ba kayo ni Giselle? May hindi ba kayo naging pagkakaunawaan? Ano ba talagang nangyari, Marlon? Kinausap ko po kasi si Giselle. Sabi niya, humito na raw po ako sa ginagawa kong panliligaw sa kanya. Baka naman kasi gusto lang niya na mas makapag-focus muna sa pag-aaral niya. Kaya niya sinabi yun. Ma, hindi po kasi yun yung dahilan kung bakit niya ako pinahinto sa panliligaw ko sa kanya. Ano bang naging dahilan niya? Sabi niya po kasi, sabi niya may boyfriend na raw po siya. May mahal na siyang iba kaya wag ko na raw sayangin yung oras ko sa kanya. Ma, ba't naman ganun? Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat para patunayan yung pagmamahal ko sa kanya pero bakit hindi po ako pinili niya? Bakit ako po yung naiwan? Anak, si Giselle lang ang makakasagot sa mga tanong mo, ha? Alam kong mahirap pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Hindi lang naman si Giselle ang babaeng pwede mong mahalin. Bata ka pa, Marlon. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Pero si Giselle po kasi gusto ko eh. Siya po yung mahal ko. Wala po ibang pwedeng mahalin kundi siya lang. Ma, siya lang po. Mahal ko si Giselle eh. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal. Papadudot, alam kong napakabata pa ni Marlon para maramdaman ang totoong pagmamahal para sa isang babae. Marami pa siyang iba na pwedeng makilala at mahalin. Pero sa totoo lang, umasa na rin ako noon na sanay si Giselle na rin ang makatuluyan niya sa hinaharap. Dahil sa ilang beses na dumalaw ito sa bahay, nakita ko kung gaano siya kabait at kagalang. Kaya pati ako ay nalungkot nang malaman ko na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal ng anak ko. Na may iba na siyang minamahal kaya pinatigil na niya si Marlon sa panliligaw sa kanya. Nang mga sumunod pang araw noon ay nakita ko ang tila pagbagsak ng mundo ni Marlon. Palagi siyang walang ganang kumain, tulala sa sala kapag uuwi galing sa trabaho, at ang pinakamasakit yung naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi sa kwarto niya. Nadudurog talaga ang puso ko sa nakikita kong pagbagsak niya. At ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na lilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Na hindi lang kay Giselle titigil ang mundo niya, na magagawa niyang makausad kahit paunti-unti. Kaya lang ay bago pa man niya magawa yun ay tila sumuko na mismo ang katawan niya. Dahil isang umaga ay hindi na lamang siya nagising. Papadudot.
Selly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Wala na rin namang dahilan para alagaan ko pang sarili ko, Pia. Huwag mo namang sabihin yan. Wala na si Marlon eh. Wala na yung nag-iisang tao na nagbibigay ng dahilan para mabuhay pa ako sa mundong to. Selly, dapat ako na lang yung namatay eh. Dapat ako na lang yung hindi nagising. Dapat ako na lang ang nandyan sa kabaong na yan. Tama na yan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam mo, Pia, akala ko talaga okay na si Marlon. Na kahit paano, nakakausad na siya. Magkasabay pa kaming naghapunan noon. At nakita ko na rin siyang ngumiti ulit. Yun pala. Yun na ang huling beses na makikita ko siyang nakangiti. Pia, napakabata pa ng anak ko. Napakabata pa niya para mamatay. May dahilan kung bakit maaga siyang kinuha ng Diyos. Isipin na lang natin na hindi niya na mararanasan pa yung ibang paghihirap sa mundong ito. Selly, lakasan mo lang loob mo, ha? Kailangan mas lalo kang magpakatatag ngayon. Tita Selly, Giselle, anong ginagawa mo dito? nakikiramay po ako. Ikaw? Nakikiramay? Ang lakas naman talaga ng loob mong pumunta talaga dito sa burol ng anak ko. Selly, huminahon ka. Paano ko hihinahon kung nasa harapan ko ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Tita, wala po akong kasalanan. Wala! Sigurado ka? Kung hindi mo pinaasa ang anak ko, hindi siya masasaktan ng sobra. Hindi ko po pinaasa si Marlon. Kung hindi mo siya pinaasa, sana hindi ka na lang pumayag na ligawan ka niya. O sana, hindi mo na lang pinatagal ang panliligaw niya sa'yo. Giselle, alam ko namang hindi mo obligasyon na mahalin ang anak ko. Hindi mo obligasyon na suklian ang pagmamahal niya sa'yo, pero sana, hindi mo na lang siya pinaasa. Sana hindi mo na lang sinayang ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya umalis ka na dito! Umalis ka na! Selly, huwag mong itulak si Umalis ka Giselle. na dito! Selly! Sandali lang po. Gusto ko lang pong makita si Marlon kahit saglit lang. Wala kang karapatang makita siya dahil ikaw ang dahilan kung bakit nandyan sa kabaong na yan! Umalis ka! Umalis ka Tita, na! sorry po. Hindi ko po gusto na mangyari sa kanya to. Hindi ko po gusto mawala si Marlon. Sorry po, Tita. At hindi na rin umubuhay ng mga sorry mo si Marlon! Selly, tama na. Huminahon ka na. Umalis ka na dito, Giselle! At ayoko nang makita yung pagbumukha mo kahit kailan! Naging mabait sa'yo si Marlon. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Pero sinaktan mo lang siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Giselle. Kaya umalis ka na bago pa kita kalad ka rin palabas ng pamamahay ko. Umalis ka na! Bangungot ang kinamatay ng anak kong si Marlon Papadudot. Pero pakiramdam ko ako ang habang buhay na nabubuhay noon sa isang bangungot. At kung pwede lang ay magising na ako sa bangungot na yon. Kung pwede lang na sana ay hindi na lamang totoong wala na ang nag-iisang anak ko. Hindi totoong iniwanan niya na ako. Kaya lang kahit na anong kurot o sampal pa ang gawin ko sa sarili ko, kahit na anong kirot pa ang maramdaman ko, ay hindi na mababago pa ang katotohanang wala na si Marlon. Naalala ko pa ang huling gabi na nakausap ko siya. Nagawa niya akong sabayang kumain ng hapunan
Pero halos 3 subo lang ng ulam at kanin ang nagawa niya noon. Nagawa rin ngumiti ng mga labi niya kahit namumugto ang mga mata niya. Nagpasalamat din siya kasi palagi ko siyang kino-comfort. Hinahawakan niya ang kamay ko at muling ngumiti sa akin. Akala ko Papa Dudut ay okay na siya noon. Ang buong akala ko ay magiging maayos na siya. Umasa ako na kahit papaano ay babalik na siya sa dating sigla kahit paunti-unti. Na matututunan na niyang makausad kahit mabagal. Pero hindi pala. Hindi man siya ang sumuko, ang katawan niya naman ang nagdesisyon na hindi na lumaban pa. Papa Dudut, hindi niyo naman siguro ako masisisi kung nagalit ako kay Giselle, lalo na noong dumalaw siya sa burol ng anak ko. Nakita ko kung gaano siya minahal ni Marlon. Walang ibang ginawa noon ang anak ko kung hindi ang ipakita at iparamdam na seryoso ito sa panliligaw kay Giselle. Pero hindi yun nagawang suklian ni Giselle. Ang nasa isip ko sana noong una pa lamang ay hindi na pinatagal ni Giselle ang panliligaw sa kanya ni Marlon. Sana'y hindi niya pinaasa ang anak ko. Sana'y hindi niya pinalalim ang pagmamahal na nararamdaman noon Wala na rin ng namang anak ko, dahilan Papa para Dudut, sa kanya. Hindi man siya pumatay sa anak ko, para sa akin ay siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Marlon. 2 taon na ang nakakalipas mula nang mawala si Marlon, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang niya ako iniwanan. At umaasa ako na sa paghilom ng sugat ng puso ko, Papa Dudut, dahil sa pagkawala niya, ay maghilom din ang galit na nararamdaman ko para kay Giselle. Dahil alam ko na hindi rin gugustuhin ng anak ko na patagalin ang nararamdaman kong galit para sa babaeng sobra niyang minahal. Salamat po sa pagbasa ng aking liham at sa mga kagaya ko na nawala ng minamahal sa buhay. Naway makausad tayo at matutong magpatawad sa mga nakapanakit sa atin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Selly. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.